Kayo ba ay laging namamaos? Ngayon po, pag-uusapan po natin yan, ano ang mga dahilan at ano ang mga gamutan o kailangan nating gawin para huwag tayong mamaos. Ako po si Dr. Hill Vicente, isang ear, nose, and throat specialist, head and neck surgeon. So maraming actually mga causes nito, pero ang mga common nito ay number 1, infection. Pag sinabing infection, pwedeng common colds, pwedeng sore throat, no? Tapos eventually nagkakaroon ng irritation ng throat natin, ano? So lalo na pag tayo ay cough ng cough, ubo ng ubo, nagkakaroon tayo ng laryngitis na tawag natin, ano? Acute laryngitis. Number 2, pag sobrang natin ginagamit ang boses natin, tawa-tawa na yung tawa, scream ng scream, o shout na shout, no? Lalo na pag tayo voice professional, ano? So, pwedeng nagkakaroon ng pamamaga o iritasyon ng ating throat, no? Ang ang vocal cord natin, palakpak ng palakpak. Minsan nagkakaroon ng kalyo pag sobrang talaga nating nagkakaroon ng ganitong problema. So, nagkakaroon tayo ng pamamaga. So ang sobrang shout, no, o kaya scream, kaya pag sobrang long period of time na nagsasalita tayo can cause trauma and also vocal cord damage, no. So number 3, pwedeng ating irritating substances tulad ng smoking, pwedeng vaping na rin, kasama yan, tsaka alcohol intake, no? Tsaka pagka meron tayo ay mga workers, pwede tayong expose sa mga irritants o chemicals na pwedeng, pag na-inhale natin, pwedeng nagkukos ng irritation ng throat natin. Okay? Number 4, meron tayong tinatawag na reflux o laryngopharyngeal reflux sa mga ENT, laryngopharyngeal reflux, or sa pwede natin tawagin din na gastroesophageal reflux o GERD, no, na pwedeng mag-irritate ng ating throat, no, yung acid galing sa stomach umaakyat po doon, pwedeng mag-cause ng irritation, and so pwede tayong mamaga, nagkaroon ng problema, at pwede na tayong mamaos na rin eventually. Okay? So ang allergy, sinusitis, at saka mga postnasal drip, no? Pwede itong magkaroon ng ganitong problema na nagkukos sa atin ng laryngitis, no? So, minsan nagkakaroon tayo ng nodules. Yung sinabing nodules, growth doon sa vocal cord, no? Sabi ko sa iyo, minsan pag talagang laging ginagamit ang vocal cord ninyo, nagkakaroon ng mga nodules o growth. So, yung growth na to pwedeng mag-cause ng laryngitis, no? Na tinatawag natin. So, ito yung mga more or less mga common nating dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng laryngitis o pamamaos. Siyempre, importante, inom ng tubig. Maraming tubig, so as much as possible. Hydrate. No? Pagka na-hydrate natin to, hindi nagkakaroon ng dryness. Importante, hindi dry ang throat natin. Dapat hydrated yan, dapat lubricated, para hindi tayo nagkakaroon ng ganitong pamamaos. Number 2, iwasan siyempre natin paninigaw, pagsisigaw, o kaya overuse of our voice. Number 3, pwede tayong gumamit ng mga humidifiers. O simple, pwedeng yung stimulation para makatulong sa atin dito. Siyempre, pwede tayong uminom ng mga herbal teas tulad ng honey and ginger. Pwede ma-hydrate yan. Makakatulong ito para to soothe our throat. Iwasan natin yung mga spicy food. Iwasan natin ang mga fatty foods. Akala natin ang pagbubulong ay nakakatulong. Hindi po. Wag na wag bumulong. Kasi pag whisper, lalong iniiba natin ang takbo ng boses natin. So the more it gives stress and straining doon sa throat natin o sa vocal cord. So, iwasan ang pagkakaroon ng ganitong habit na nag-whisper kayo, na bumubulong kayo.
Siyempre, at saka, siyempre, pagka, kunyari, loud ang environment natin, kunyari, loud na yung environment natin, tapos sisigaw ka pa, tumataas lalo boses mo, lalo mong ini-strain ang voice mo, lalo kang pwedeng mamaos, no? So, ganun din, pagka meron na tayong laryngitis, no? Tapos, salita ka pa rin ng salita, no? Iwasan mo yung pagsasalita talaga ng sobra-sobra pag talaga para maiwasan natin ang straining dun sa ating vocal cord. And if we stress the vocal cord, talagang mamamaos po kayo, magkakaroon ng inflammation dito sa ating lalamunan. Ano ang mga senyales? Number 1, pag ang pamamaos natin ay tumagal ng 3 weeks, so importante maging aware tayo dito. Pag lumampas na ng siguro sa simula, pwede nating baliwalain, ano? 3rd day, 1st day, 2nd day, hanggang 1 week, pwedeng pag ordinaryong mga home remedy, no? Pwede munang gano'n. No? Pero pag tumampas na ng mga 3 weeks, kailangan na nating magpatingin definitely. Number 2, pag nag-cough out tayo ng blood, naku, ang dugo ay nakakatakot siya. Pag may nagdugo tayo, ibig sabihin niya, something is wrong with our throat. Pwedeng nagasgas, pero ang pinaka-importante, malaman natin kung meron tayong problema dun sa lalamunan natin na katulad ng bukol, no? O hindi natin alam kung ano yung na yun. Pero pangitain yun na kailangan na tayo magpatingin. Number 3, pag nahirapan tayong huminga, no? Pwedeng nagkukos na, sabihin, pwedeng may tumutubong laman dun sa ating lalamunan. Okay? So, number 4, okay? So, pwedeng unexplained weight loss. Okay? Pwedeng, it can mean na pwede tayong may bukol sa ibang parte ng katawan. Pero siyempre, one of those things na kailangan makita natin, yung throat natin, ano? Lalo na pag paus tayo, no? Yung pagkakaroon ng bukol sa leeg, no? Yung bukol dito, lump in the neck, no? Baka pag meron ito kasi pwedeng anak lang yan. Hindi yan talaga yung bukol natin. Ang bukol natin ay nando sa lalamunan, tapos nagkaanak dito, no? So, warning sign na yun na kailangan talaga tayong magpatingin, no? So, yung more or less yung ating dapat malaman kung ano yung mga red flags, warning signs, o mga masasamang pangitain kung meron tayong pamamaos. So, katulad ng sinabi ko, pag more than 3 weeks na, magpatingin na po tayo. Why? Dahil ito ay baka nagkakaroon na tayo ng bukol dun sa loob ng lalamunan natin na pwedeng nagkukos ng tinatawag nating malignancy, cancer, o malalang sakit na dapat nating masilip dun sa loob ng lalamunan natin. So, yun ang pinakadapat nating makita para makita natin talaga kung ano ang dahilan ng inyong pamamaos. Number 1, uminom po tayo ng maraming tubig, no? Yung sapat na tubig, usually, nire-recommend na po natin 8 to 10 glasses of water. Bakit po? Para ma-hydrate ang ating throat, para ma-lubricate, parang makina yan eh. Dapat may lubrication, dapat may oil, no? Dapat dito. So, yung oil ng throat natin is water, water, water. Okay. Number 2, maging malumanay. Normal lang yung boses natin. Huwag masyadong sumigaw, huwag masyadong mag-scream. No? Tsaka kung kailangan natin magsalita, huwag tayong magsasalita na for a long period of time. No? Para maprotektahan natin dito. Smooth lang tayo. Huwag masyadong magagalit parate. No? Kasi pag the more you shout, the more you are angry, talagang with emotion pa yan. Minsan masasakit talaga yung throat natin. Ano? Number 3, avoid natin yung mga irritants. Katulad ng smoking, vaping, alcohol, no? Or any kind of chemicals na nakaka-irritate ng ating throat, no? So as much as possible, pag meron tayong exposed tayo sa mga chemicals sa ating paligid, ay iwasan natin to. Pwede tayong mag-mask, pwede tayong maglagay tayo ng mga proteksyon sa ating ilong, no? O kaya sa bibig, no? Para maging ganyan, no? So, use of mask can be very important as well, no? So, iwasan ang mga pagkain na may acidic, alcohol,
fatty foods, no? So iwasan natin yung mga ganun kasi nag-i-irritate yan ng throat natin, nagpo-produce ang tinatawag nating reflux na pwedeng mairita ang ating throat. Tsaka kung meron tayong ngayon, lalo na ngayon, malapit na ang summer, so pwede tayong naiinitan, in the process, pwede tayong nagkakaroon ng allergies, dito sa ating paligid. So iwasan natin yung itong mga exposure natin sa allergy, no? So sa allergens, ang tawag ko, allergens. Ano mga allergens na to? Number 1, house dust mites, mga dust. Number 2, pollen. Yung ating mga sa paligid natin, lalo na kung meron tayong mga aso, pusa, no? So pwede tayong magkakaroon ng exposure dito, nagkakaroon tayo ng allergies to the point na pwedeng ubo tayo ng ubo, sipon ng sipon, pwedeng mag-cause ng pamamaos din yan. Tsaka yung molds natin sa tsaka mga cockroach natin sa paligid, yun ang mga pwedeng nagiging cause parati ng ating mga allergens. So pagka ganito, kailangan aware tayo anong dapat iwasan sa ganitong mga pagkakataon. So ito yung mga dapat nating malaman, ang mga tips natin para mga reminders namin sa inyo para hindi kayo mamaos.